Ang misis ko ay isang aswang. At sa pagpapatuloy ng kwento, nakarating na kay Badong ang balita patungkol sa nangyari sa kanyang mga tauhan. Si Badong ay ang pinuno ng mga aswang sa kabilang bayan. Sa pagpupulong ng kanilang kampo, ay napagkasunduan nilang ipaghiganti ang nangyari sa kanilang kasamahan. At nagsalita si Badong. Makinig kayong lahat, dahil sa nangyari sa ating kasamahan ay dadanak ang dugo sa bayan nila Danilo. Hindi natin palalagpasin ang ginawa nila sa ating mga kasamahan. Magbabayad silang lahat. Ang lahat na makita nating tauhan ni Danilo ay atin silang papaslangin ng walang awa. Mamayang gabi na mismo tayo mag-uumpisa. Tatapusin natin ang sino mang makita natin sa lugar nila. Maliwanag, wika ng kanilang pinunong Badong. At agad na sumang-ayon ng lahat. Samantala, sa kabilang kampo, ganun din naman ang nangyayari sa bulwagan ni Danilo na pinunong aswang. Tinipon niya rin ang lahat ng kanyang tauhan upang mapaghandaan ang lumalalang tensyon sa pagitan nila ni Badong. Pinaghahanda niya ang kanyang nasasakupan na maging maingat ang lahat at pinagbawalan na niyang lumabas ang mga babae at mga bata bago sumapit ang dilim dahil nakatiyak siyang ngayong gabi or sa mga susunod na mga gabi ay aatake na ang grupo ni Badong. Samantala, sa may hindi kalayuan ay nakamasid ang magkapatid na si Nimuel at Lando sa bulwagan ng mga aswang. Batid nila ang mga kaganapan sa kanilang lugar dahil nabanggit na rin ni Lando kay Nimuel ang ginawa niyang pagpaslang sa mga dayuhang aswang noong araw na pumasok sila sa bayang ito. At nagsalita si Lando. Nako naman, mukhang nakagawa ako ng malaking gulo dito sa inyong lugar ah. Kaya nga ang inaalala ko lang ay si Tatay Pedring. Baka madamay siya sa gulong ito. Ano na ang gagawin natin, kuya? Tanong ni Nimuel. Ano pa nga ba ang magagawa ko kundi lutasin ang suliraning ito? Mamayang gabi nasa hangganan ako ng bayang ito para maging goalkeeper sa mga papasok na kalaban. Tatakutin ko lang sila para humupa ang gulo. Ano, Nimuel? Game ka ba? Tanong ni Lando. Siyempre naman, wika naman ni Nimuel. At pagkagat ng dilim, at nasa kwarto na rin si Jenny at ang kanyang sanggol, ay kasalukuyan namang nag-uusap ang mag-iina at nagsalita ang kanilang ina. Kung ganun nga ang sitwasyon ngayon dito, sige, pinapayagan ko kayong harapin ng mga aswang na yon. Magpapaiwan na lang ako para mabantayan si Jenny at ang apo ko. Kung may nabuo na kayong plano ay gawin nyo ng tama. Mag-ingat na rin kayo. Wika ng kanilang ina. Meron na po kaming plano, ina. Kami ni Bunso ay pupunta sa dulo ng bayan. Doon na lang namin sila aabangan. Kumpiyansang sagot ni Lando. At lumabas na nga sila Lando. At hindi na rin nagpaalam si Nimuel sa misis niya dahil tulog na sila at ayaw niyang mag-alala siya. At mabilis na nilang tinungo ang hangganan ng bayan. Samantala, ang dalawang kampo ng mga aswang ay naghahanda na sa napipintong paglalaban at nagpakalat na nga si Danilo ng kanyang mga tao sa paligid ng bayan para mabantayan ang lugar nila. Samantalang si Badong naman ay hinimok ang kanyang mga kapitan sa bawat pangkat at nagbigay ng malinaw na plano sa pagsalakay nila mamaya. Sa isang banda naman ay ang magkapatid ay narating na nila ang dulo ng bayan at nagsalita si Lando. Dito tayo mag-aabang, kapatid, at ako na ang aatake mula sa harap. Sige kuya, at ako na rin ang bahana sa likurang bahagi. Sige, at pupunta na ako sa pwesto ko at ako ay magtatago muna doon. Wika naman ni Nimuel.
Habang umaandar ang oras ay tahimik ang paligid. Walang mga insekto o kuliglig man lang sana na maririnig. Isa lang ang ibig sabihin nito. May malaking panganib na nagbabadya sa paligid. Samantala, si Lando ay nakatayo at nakatingin lang sa paligid. Sa may di kalayuan naman ay nakakubli si Nimue. Naghihintay ng hudyat sa kanyang kuya. Sa oras na mag-umpisa na ang laban ay sa ikalimang aswang na mapapatumba ng kanyang kuya ay saka lamang siya lalabas para patayin ng mga aswang mula sa likurang bahagi. Lumang pamamaraan ng pakikidigma, pero napaka-epektibo nito dahil magugulantang talaga at magbibigay kalituhan sa mga kalaban. Ilang sandali lang ay may mga natatanaw na si Lando na mga anino mula sa di kalayuan. Hudyat na ito ng paghahanda para umatake. At dumating na nga ang mga pangkat ng mga aswang. Kita sa mukha nila ang matinding pagnanasa na kumitil ng buhay. At nagkaharap-harap na sila. At nagsalita ang isa sa kanila. "Anong ginagawa mo dito, bata? Hindi mo ba nalalaman ang sitwasyon mo ngayon? Bakit hindi ka na lang tumakas?" Napangisi lang si Lando at agad na siyang naglunsad ng pag-atake. Habang abala ang mga aswang sa pakikipaglaban kay Lando, nakatanaw lang sa may di kalayuan si Nimue. Naghihintay lang siya ng tamang oras para umatake. At nang bumagsak na ang ikalimang aswang sa kamay ni Lando, ay nagsimula na ring sumugod mula sa likurang bahagi si Nimue. At nagpatuloy ang magkapatid sa pagpaslang sa mga aswang hanggang sa dumating na ang kapitan ng mga aswang at nagpang-abot si Nimue at ang kapitan. Agad na sinugod ng kapitan si Nimue. Napalingon naman si Lando sa likod at napansin niya ang usok na nagmumula sa lugar nila at dali-daling sinugod ni Lando ang kapitan ng mga aswang. "Pasensya na sa pang-istorbo sa labanan yung dalawa. Kapatid, mukhang kailangan mo nang bumalik sa bayan," saad ni Lando. "At may nagaganap na labanan din doon. Mukhang naghati-hati ang puwersa ng mga aswang na ito papunta sa bayan. Tumungo ka na doon. Balato mo na lamang itong mga aswang na ito sa akin," dagdag ni Lando. "Sige kuya, ikaw na bahala dito. Aalis na ako," wika naman ni Nimue. "Bata, sabihin mo, sino ba kayo? Dahil hindi kayo ordinaryong tao. Nasaan yung aswang na ako at mas malakas na anyo kumpara dito sa mga kasama ko. Pero nagawa mo pa rin akong mapatumba sa isang tadyak lang. Nakakainis," saad ng kapitan. "Kayong lahat, wala mo nang susugod dahil nasa ibang libel ang lakas niya. Tatapusin niya lang kayo," dagdag pa niya. At sumagot naman si Lando. "Hindi ko na kailangan ipaalam sa iyo kung sino kami dahil mahina ka lang. Wala kang karapatang malaman yun. At ang pinuno nyo na pumunta sa bayan para manggulo ay tiyak na tatapusin siya ng aking kapatid. Nasa panganib ang buhay ng pinuno ninyo," wika ni Lando. At nakaramdam ng takot ang kapitan at agad niyang inutusan ng isang kasama niya para magbigay babala sa pinuno nila. Pero agad siyang hinabol at pinaslang ni Lando. "Pasensya na pero walang makakaalis sa lugar na ito," babala ni Lando. Samantala sa bayan nila Jenny, naging mainit ang labanan ng nangyayari ngayon doon. Aswang laban sa mga aswang. Ubusan ng lahi. Walang tigil ang pagdanak ng dugo. Gusto ni Badong na lipulin ang lahat ng aswang sa bayan ni Danilo. At siyempre, hindi naman makakapayag si Danilo. Kailangan protektahan niya ang kanyang nasasakupan. At nagpatuloy ang paglalaban ng dalawang lahing aswang. Sa tahanan naman ni Jenny ay nag-aalala siya sa nangyayari sa labas at pinapakalma lang siya ng kanyang biyenan. "Bakit ma? Nasaan po ang asawa ko at ang kuya niya?" tanong ni Jenny.
Nasa labas sila anak. Huwag kang mag-alala. Okay lang sila. Mamaya nandito na sila. Wika ng kanyang biyenan. Pero napakadelikado po sa labas dahil may mga umaataking. Agad na natigilan si Jenny sa sinasabi niya. Mga aswang. Tama ba, Jenny? Tanong ng kanyang biyenan. Paano niyo po nalaman, ma? Wika ni Jenny at hindi na sumagot ang kanyang biyenan. Sa kabilang banda naman ay tumatakbong pauwi na si Nimuel. Pero bigla siyang napahinto dahil namataan niya ang mga aswang na tila ba may hinahabol at kanya itong inusisa. Ang hinahabol pala nila ay si Pedring, ang tatay ni Jenny. Sugatan siya at pilit na tinatakasan ang mga kalabang aswang at hindi nagdalawang isip si Nimuel na tulungan ang kanyang biyenan. Agad niyang niligpit ang mga aswang at nagulat si Pedring sa ginawa ni Nimuel. Paano mo nagawa yun, Nimuel? Sa isang iglap lang ay pinatumba mo na agad yung mga aswang. Huwag niyo nang pansinin yun, Tay. Nasa malubha kayong kondisyon. Hali kayo at tutulungan ko kayong madala sa bahay. Wika ni Nimuel. At ganun nga ang nangyari. Inuwi ni Nimuel ang tatay Pedring niya. Nung makarating na sina Nimuel sa bahay nila ay, hali kayo, tulungan ninyo ako. May tama si Tay Pedring. Naggulat naman si Jenny. At agad namang nilunasan ng ina ni Nimuel ang sugat ni Pedring. Kumusta kayo, asawa ko? Si baby, okay lang ba siya? Tanong ni Nimuel. Oo, mahal, okay lang kami. Ikaw, mahal, ayos ka lang. Wika naman ni Jenny. At nang malaman ni Nimuel na ayos lang ang kanyang pamilya ay agad siyang nagpaalam na lumabas ng bahay para protektahan ang kanilang bayan. Pero nag-aalangan pa si Jenny nung una. Pero agad naman siyang sinabihan ng kanyang biyena na, okay lang yan, Jenny. Huwag mo nang alalahanin si Nimuel. Kaya na niya yan. At hinayaan na nga ni Jenny ang gustong gawin ni Nimuel. At sa labas, si Nimuel ay nagmamatiyag muna siya sa taas ng punong kahoy. Inaaral ang sitwasyon sa lugar nila. Tila ba mayroon siyang hinihintay na pagkakataon para umatake. Habang nagpapataya ng mga aswang, ay tinuunin ni Nimuel ang atensyon niya sa mga kalabang aswang ng lugar nila. At nakita niya ang dalawang pinunong aswang na nagsasagupaan. Pero una munang nilusob ni Nimuel ang isang kapitan ng kalabang aswang at agad niya itong pinugutan. Nakita naman ito ni Badong na siyang pinuno ng kapitan. Natigilan si Badong at Danilo sa kanilang paglalaban. Natulala sila sa kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala na isang tao lang ang tatapos sa isang kapitan ng aswang. Naggalit si Badong sa kanyang nasaksihan at agad niyang sinuntok si Danilo habang nakababa ang kanyang depensa at inatake niya si Nimuel ng buong galit. At hanggang dito muna magtatapos ang ating kwento hanggang sa susunod na kabanata.